Magandang umaga po at welcome po sa ating programa, My Morning Manna with Pastor OG. Ang ganda po ng umagang dala ng ating Panginoon para sa atin. And I hope that your morning today is filled with love, grace, and mercy of God. Amen. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa wala pong pagtatagal sa umagang ito. Dito po sa aklat ng ng Juan, Kapitulo 3, no? Versikulo 1 hanggang 21. Medyo mahaba-haba po ito. But still, we will read this one and we'll be inspired by the Word of God. May isang Pariseyo at pinuno ng mga Hudyo na nagngangalang Nicodemo. Isang gabi, siya'y nagsadya kay Jesus. Rabbi, sabi niya, nalalaman po namin kayo'y isang gurong mula sa Diyos, sapagkat walang makagagawa ng kababalaghang ginawa ninyo, malibang sumasa kanya ang Diyos. Sumagot si Jesus, sinabi ko sa inyo, maliban na ipanganak na muli ang isang tao, hindi siya pagharian ng Diyos. Paano pong maipapanganak na muli ang isang tao kung matanda na siya? Makapapasok pa ba siya sa tiyan ng kanyang ina para ipanganak muli? Tanong ni Nicodemo. Sinabi ko sa inyo, ani Jesus, maliban ang tao'y ipanganak sa tubig at sa espiritu, hindi siya paghaharian ng Diyos. Ang ipinanganak sa laman ay laman, at ang pinanganak sa espiritu ay espiritu. Huwag kayong magtaka sa sinasabi ko sa inyo. Lahat ay kailangang ipanganak na muli. Lahat ay kailangang ipanganak muli. Umiihip ang hangin kung saan ibig at maririnig ninyo ang ugong nito. Ngunit hindi ninyo alam kung saan nanggaling at kung saan mapaparoon. Gayon din ang bawat ipinanganak sa espiritu. Sana yun. Gayon din ang bawat pinanganak sa espiritu. Paano pong mangyayari ito? Tanong ni Nicodemo. Sumagot si Jesus, Guro pa naman kayo sa Israel, ay hindi ninyo maunawaan ang mga bagay na ito. Tandaan ninyo, ang aming nalalaman ang sinasabi namin, at ang aming nasaksihan ang pinatutuhanan namin, ngunit hindi ninyo tinanggap ang aming patutuo. Kung hindi ninyo pininiwalaan ang sinasabi sa tungkol sa mga bagay sa sanlibutan ito, paano ninyo paniniwalaan kung ang sabihin ko'y tungkol sa mga bagay sa langit? Walang umakyat sa langit, kundi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. At kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman kailangang itaas ang anak ng tao, upang ang sinumang sumasampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Hindi hinatulang maparusahan ang nananampalataya sa bugtong na anak ng Diyos, ngunit hinatulan ng parusahan ang hindi nananampalataya sa Kanya. Hinatulan sila sapagkat naparito sa sanlibutan ang ilaw, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag. Sapagkat masama ang kanilang mga gawa, ang gumagawa ng masama ay ayaw sa ilaw at hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanyang mga gawa. Ngunit ang namumuhay sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw. Sa gayon nahahayag ang kanyang mga ginagaway pagsunod sa Diyos. This morning our topic is light in darkness. Jesus is the light in darkness. Sabi ng Panginoon, si Nicodemo sa pumuntas kay Jesus. No, sabi ng Biblia na si Nicodemo ay pumunta sa kanya by the night time, hindi sa araw. Why? I don't know. Maybe takot siya. But coming to Jesus in darkness leads Nicodemus to light. Napakaganda po, di po ba? Pumunta siya ng dilim, pero nakasumpong siya ng liwanag. At ito po ang pagkakaalam ko. Kung tayo po ay nasa dilim, makakasumpong po tayo ng liwanag. Tulad kay Nicodemo. Sinabi ng Panginoong Hesus sa verses 20, ang gumagawa ng masama ay ayaw sa ilaw
At sinabi niya rin na siya ang ilaw sa mundong ito. He is the light of the world, but people doesn't recognize the light. I will tell you, this is a confirmation of the word of God yesterday, no? Na the ladies, yung mga nanay, ilaw ng tahanan. Sana mag-ilaw yung ating mga ilaw, no? Pero hindi yan mag-iilaw kung separate sa source. Sino po ang source ng ilaw na yan? Walang iba po ang ating Panginoong Hesukristo. So keep in touch with the source of light. Keep in touch with Jesus. He is the source of light that we will have. My challenge this morning is so simple. Huwag po nating hayaan na mapalayo tayo mula sa ilaw. At ang source ng ilaw na ito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Minsan pa po nagbabalik ang inyong lingkod para po sa ating biblical truth na pag-uusapan sa umagang ito. Si Nicodemus po ay Pariseo. Alam na alam natin na bihasa sa salita ng Panginoon. Bihasang-bihasa sa bawat bahagi ng kautusan. Subalit, ng gabing iyon, alam niyang may kulang. Ang kaalaman niya patungkol sa salita o sa batas ng Panginoon ay kulang. Kaya pumunta siya kay Jesus sa gabi, which is in darkness. Tama po ba? May dilim paggabi. Pero nung panahong yon, doon niya nasumpungan ang sagot ng ating Panginoon. Sinabi niya na hindi, maliban ng tao ipanganak maguli sa tubig at sa Espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Tama po. Maliban na ipanganak muli. Nagtanong naman si Nicodemus, paano ako ipapanganak? Gayong matanda na ako. Sabi ng Panginoon, ang Espiritu ay Espiritu at ang laman ay laman. Kung ipinanganak ka sa Espiritu, you are a Spirit. You must be born again in water and of the Spirit. And that's the best way to understand this one. And during the time, Nicodemus found the light. Jesus is the light. Kaya nga po ang karugtong ng mga verses noon ay sinabi ni Jesus Christ, siya ang light ng sanlibutan ito. Sa John chapter 12 verse 46, sinabi niya, I have come as light into the world, that whoever believes in me should not abide in darkness. Yun po yung sinabi ni Jesus Christ sa Book of John, no? Chapter 12, verse 46. Siya ang liwanag. At ang alam po natin, mga kapatid, that Jesus Christ showed us the way towards light. Sinabi niya sa 1 Peter chapter 2, verse 9, He has called out from darkness, no? Out of darkness into His marvelous light. When we are in Jesus, we're no longer walking in darkness. That's the good side that we have to understand. Kung nakahisos na tayo, hindi na tayo naglalakad sa kadiliman. Si Nicodemus po ay nakakita ng liwanag. Nicodemus have seen the light in the night. He was enlightened by Jesus' answer. For Jesus is the light Himself. Yes, Jesus is the light Himself. Kung maghahanap kayo ng tunay na Buddhism, no? Maraming mga tao nagsisimba ng Buddhism. At ang kahulugan ng Buddhism is the enlightened one. Buddha ka kung you are enlightened one. I will tell you, when you have Jesus, you are the great Buddha. Bakit? You are enlightened one. You are enlightened when you have Jesus in your life. So being expert of the law doesn't necessarily mean one is walking in light. Hindi porke si Nicodemus ay magaling na, hindi porke nag-aaral na siya sa batas, ay expert na siya, no? Sa lahat ng bagay o nandun siya sa liwanag. No. Hindi po yan ang sukatan ng tunay na nasa liwanag. Kahit sabihin pa natin, nagbabasa ka ng Biblia from the top hanggang from cover to cover, no? But if you don't have any experiences with the Lord, if you have been baptized in His name, if you haven't received the Holy Ghost, you will never, ever see the light or have the light in your life. Our darkened world, our gloomy conditions will be shining and glowing through the light of the world, which is Jesus Christ. Hindi ko alam kung nadidiliman ba yung mundo, buhay natin, o yung experience natin ngayon ay napakabigat at para bang cloudy day, no? Storm, may bagyo sa buhay natin. But I will tell you, your condition may be gloomy, your condition may be uncongenial, but it will not long remain so if we will see the light of Christ living in us. Hindi mananatili yung
problema mo, yung gloomy condition mo sa buhay, if we will keep on trusting on God and come to the light, the true source, and He will enlighten our world. God bless.